Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Sarina Espaloma at ngayon ilalahad ko ritulan para sa daily devotion na pinamagatang The Emmanuel God with Us. So yung scripture po natin ngayon is Matthew chapter 1 verse 23 na sinasabi, The Virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. Sa Tagalog, narito magdadalang taong isang birhen at mga anak ng isang lalaki. At ang mga itatawag na sa kanya ay Emmanuel, na ang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. So yung katuruan po natin ngayon is number 1, Emmanuel means God wraps Himself with humanity. So sinasabi ito, yung salitang Emmanuel na means kasama natin ang Diyos. Ipinakita ng Diyos sa pamamagitan ng pagdating ni Jesus na siya ay nagkatawang tao, pinili niya na maging tao upang maranasan ang buhay at pagdurusa. So, God wraps Himself with humanity. Number 2, God reconciles with us. So, sa pamamagitan ng pagdating ni Jesus, pinakita ng Diyos ang kanyang plano na pagtubos. Ang sakripisyo ni Jesus sa krus ng Kalbaryo ay nagbigay daan para sa ating pagkakasundo sa Diyos. Pinatawad tayo sa ating mga kasalanan at tinanggap tayo bilang mga anak ng Diyos. So, God reconciles with us. Next is, God is present with us. So, sinasabi dito na ang Diyos ay hindi malayo o walang malasakit sa atin. Sa pamamagitan ng pagdating ni Jesus, ipinakita niya na patuloy siyang kasama natin. Hindi lamang sa mga magandang panahon, kundi lalo na sa mga pagsubok at paghihirap. So, God is present with us. So, bilang application po is number 1, treasure Jesus as the most precious gift. So, meaning to say, si Jesus ay pinakamahalagang biyaya ng binigay sa atin ng Diyos, no? Dapat natin siyang pahalagahan, hindi sa lahat ng bagay sa mundong, dapat natin siyang pahalagahan higit sa lahat ng bagay sa mundong ito. Halimbawa, kung may isang mahalagang regalo na bigay sa'yo, no? Tiyak na ingatan mo yun, di ba? Siyempre, regalo sa'yo yun. Ganon din dapat kay Jesus. So, si Jesus ang pinakamahalagang regalo mula sa ating Panginoon Diyos. Kaya dapat nating itangi ang ating relasyon sa Kanya at ipagpasalamat ang Kanyang pagdating. Kasi dahil sa Kanya, nagtas tayo sa kasalanan. Nang hindi na tayo naghihirap, kundi ang Panginoon Diyos. So, treasure Jesus as the most precious gift. And number 2 is, put your faith in Christ's work of reconciliation. So, sa pamamagitan ng panampalataya natin kay Jesus, tayo ay muling napailalim sa grasya, no? At pagkakasundo sa ating Panginoon Diyos. Ang ating kaligtasan ay hindi sa ating sariling gawa, kundi sa panampalataya sa ating Panginoon Diyos, no? Ay muling nagpapailalim sa grasya at pagkakasundo sa Diyos. At ang ating kaligtasan ay hindi sariling gawa, kundi sa natapos na gawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Halimbawa, siguro sa isang relasyon na nasira, kapag mayroong tunay na nagsisisi, nag-repent, papatawad, muli nagkakaroon ng pagkakasunduan ng dalawang yan. Diba? Ganito din sa ating relasyon kay Jesus Christ, no? Sa pamagitan ng panampalataya natin kay Jesus, tayo ay nagkakaroon ng bagong buhay at relasyon sa Kanya. So, put your faith in Christ's work of reconciliation. And lastly po is fellowship with the Father and His Son through the Holy Spirit. So, ang banal na Espiritu or yung Holy Spirit ang nagsisilbing kulay na nag-uugnay sa atin sa Diyos Ama at kay Jesus Christ. No? Sa pamagitan ng Holy Spirit, maaari tayong magka-fellowship, magkaroon ng malapit pa na relasyon sa Diyos sa araw-araw, no? Halimbawa, kung nais mo maging malapit sa isang tao, kailangan mo may pag-usat, may pag-unayan sa kanya, di ba? Paano kayo magkakaroon ng closure, ganyan, or friends, ganyan. Ganun na rin sa ating panampalataya. Sa pamagitan ng banal na Holy Spirit, maaari tayong manalangin, makinig sa kanyang salita, at patuloy sa relasyon sa ating Panginoon Diyos. So, fellowship with the Father and His Son through the Holy Spirit. So, ayun lang po yung ating daily devotion na yung kayo. May share sa iba at share mga play sa ating buhay. Thank you po sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.